Si Mamarita binawi ng suspect sa Bulacan Massacre na si Carmelino Ibanez alias Miling ang kanyang naunang pahayag na siya ang pumatay sa 5 biktimang mag-anak. Hihit ngayon ng suspect, tinorture di umano siya ng mga pulis para akuin ang krimen. Live mula sa Quezon City may report si Maris Umali. Maris? Hindi ito ang unang pagkakataon na Joseph, kung tutuusin na may binawi ang Bulacan Massacre suspect na si Carmelino Ibanez alias Miling sa kanyang mga pahayag. Dati na rin siyang may mga binawi sa mga sinabi na niyang pagkakasangkot sa krimen. Ang kaibahan lamang ngayon ay tuluyan na niyang binabawi ang lahat ng kanyang mga naging pahayag kaugnay sa kanyang pagkakasangkot di umano sa krimen. Pero hindi naman daw nababahala ang pulisya dito sa pabago-bagong pahayag ni Miling dahil hindi lamang daw ang pahayag o yung confession ng suspect na si Miling ang kanilang basehan sa pagsasampa ng kaso. Sinaksak ko po. Ang pag-amin na yan ng suspect sa Bulacan Massacre na si Carmelino Ibanez, binawi niya ngayong araw. Wala po akong kinalaman po doon. Saan? Sa binipintang po nila sa akin. Ano binibintang sa'yo? Yung pagpatay po doon sa mga tao. Sinong tao? Doon po sa masakar. Massacre? Wala po akong kinalaman po doon. Miling, walang nagbibintang sa'yo. Ikaw ang umamin. Natakot lang po ako. Aniya, tinorture lang daw siya ng mga pulis para mapaamin sa kasalanang di naman daw niya ginawa. Dito po sa dibdib. Anong ginawa sa dibdib mo? Sinuntok po. Sinuntok ka rin ba sa likod? Sikmura lang. Binalot pa ako ng plastic sa ulo. Nung hindi na po ako makahinga. Parang maubusan po ako ng hangin sa katawan. Pinukpok din daw siya ng martilyo sa daliri sa kanang kamay. Ipinalo ba sa'yo o pinakita lang? Yung martilyo. Sa kamay po. Pinalo po. Pero hindi naman po bumakad. Pinapaamin po ako. Ipinakita niya sa amin kung saan ipinukpok di umano ang martilyo. Pati ang kanyang dibdib at tiyan kung saan daw siya sinuntok at sinikmuraan. Wala nang makikitang marka. Wala na po kasi lumipas na po eh. Nangyari raw yon nung gabi ng June 27 nang ipatawag siyang muli ng mga pulis at itinuring ng suspect. Sakay nang ito sa likod ng police station at sa isang kwarto di umano raw siya tinorture. Ni minsan daw ay di pa raw niya napapasok ang bahay ng mga Carlos. Di rin daw siya doon nakikiigib. Di rin daw sila nagdroga kundi uminom lang ng alak at beer. Lumabas sa drug test result ni Miling na negatibo nga siya sa droga. Hindi naman niya masabi kung may kinalaman ng mga dati niya isinangkot na sina Tony Garcia at Rolando Pasinos alias Ingo na natagpo ang patay nung Lunes. Ang kanyang bayaw na si Roosevelt Sorima alias Ponga, pinagbabaril naman ng riding in tandem kahapon. Pinabulaanan ng San Jose del Monte Police ang paratang na torture ni Miling. It is so absurd, hindi po namin gagawin yun. Unang-una, nang siya ay nasa custody po namin. Actually, personally, I am the one taking care of him. So, it's impossible na siya po ay nagawan ng ganon. Hindi naman nababahala ang pulisya sa pabago-bagong pahayag ng suspect. Kahit pa siya ay suspect, we are expecting that, sabi ko nga, his statement now may change overnight. So, hindi kami nagbabase ng aming kaso or yung future ng aming kaso on his sworn statement or his confession. Kanina nagtungo ang NBI Bulacan sa crime scene para sa isinasagawa nilang parallel investigation. Patuloy naman daw ang investigasyon ng pulisya sa kung sino ang nasa likod ng pagpatay kina Rolando Pasinos alias Ingo at Roosevelt Sorima alias Ponga. Inotopsiya na si Ingo habang kinuna naman ng fingerprint si Ponga. Samantala tuluyan ng nilisa ng padre de pamilya si Dexter Carlos ang kanilang naging tahanan sa loob ng 2 taon. Binasbasan din ang bahay para sa ikatatahimik ng pamilya at panalangin na makamit ang hustisya. Joseph, sa July 15 inaasahang ilalabas ng Crime Laboratory yung resulta ng DNA test. Dito masasagot ang marami pang mga katanungan kaugnay sa karumal-dumal na krimen. Joseph? First, let's go to June 30, no? You were able to talk to him at doon niya sinabi yung pag-amin niya. No? Can you describe yung kanyang, disposisyon noong June 30 nang una niyang sinabi na inako niya yung krimen? Let's go back day further, no, Joseph. Let's go back to June 29. Okay. June 29 na interview natin itong si
Miling, wala siyang kasamang abogado, pero wala namang pananakot tayong nakita. Tinanong lang natin siya kung ano yung kaugnayan niya sa krimen. Sinabi niya, inaamin niya yung kanyang pagpatay sa 2 babae. Hindi niya inamin yung pagpatay dun sa 3 iba pa, yung mga bata. Okay. 2 babae daw ang kanyang pinatay o sinaksak at 2 rin na ito, yung ginang, 2 ginang, yung lola at yung ina, ay pareho rin daw niyang ginahasa. Okay, June 30, nagkaroon ng confession sa harap na ito mismo ng kanyang abogado at ng investigador. Okay. It lasted for almost 5 hours yung confession. Paulit-ulit, Joseph, yung pagtatanong sa kanya ng abogado na siguraduhin mo yung iyong mga ikakwento dahil ang lahat ng mga sasabihin mo rito ay pipirmahan mo at maaari nang gamitin laban sa'yo. Correct. Maaari mong ikakulong ng panghabang buhay kung anuman yung mga sasabihin mo ito sa kumpisal mong ito. At sinabi niya na handa raw siyang sabihin ang lahat ng kanyang pagkakasangkot, yung kanyang kinalaman, yung lahat ng kanyang nagawa. Paulit-ulit din siyang tinanong, Joseph, kung talaga bang siya ang may kagagawa nito. Dito sa confession niya na ito, may binawi na siya. Kasi from yung una natin siyang nakausap, ang sinabi niya, 2 yung pinatay niya, 2 nirape niya. Sa confession na ito sa harap ng kanyang abogado at ng investigador, ang sinasabi na niya ay 1 lang daw ang kanyang pinatay. At ang lumalabas na kanyang pinatay daw, yung babaeng nasa baba ng bahay. At ito nga ay ang si lolang si Auring Dizon. Okay. At sinabi niya, wala raw siyang ni-rape. At ngayon, after almost a week, after that confession, binabawi niya ng lahat at sinabi niya na tinorture daw siya para lang paaminin sa mga sa krimeng, karumal-dumal na krimen na ito, Joseph. You mentioned kanina dun sa soundbite, no? Ang sinabi mo dun kay Miling, hindi naman siya pinagbibintangan. Siya yung kusang nagsabi, di ba? Oo, that's correct, Joseph. Kasi kung tutuusin, nung una ay itinuring pa lamang siya na person of interest o inimbitahan siya. Siya ang pinagkwento, tapos as a matter of fact, pinauwi pa siya Pinauwi pa siya sa kanyang tahanan at dun lang daw siya pinuntahan ng kanyang nanay at ng kanyang ate sa kanyang tinutuluyang bahay at sinamahan daw siya ng kanyang nanay at ate sa pulis ulit para dahil ang tinanong sa kanya ng kanyang magulang ay kung may kinalaman ka talaga, aminin mo na para maging maayos, may kwento mo ang lahat ng pangyayari. So sinamahan daw siya ng kanyang nanay at ng kanyang kapatid, ng kanyang ate sa pulisya at doon nga raw niya inamin. Nung gabing yon, nakita rin natin siya sa station at nung time na yon, doon na siya itinuring na suspect, doon na siya sinimulang ituring na suspect dahil nga sa kanyang pag-amin mismo. So ang sinasabi sa atin, wala namang nagbibintang sa kanya, pero siyang umamin dun sa krimen. Pero ngayong binabawi na niya, nung tinanong natin na wala namang nagbibintang sa'yo, ikaw lang naman ang umamin, ang sinabi niya natakot lang daw siya dahil yung mga tao sa paligid, yung mga kapitbahay daw niya, parang siya na ang itinuturo. Kaya yun ang pinanggagalingan nung sinasabi niyang may nagbibintang daw sa kanya, Joseph. Okay. So nung sumuko, nung tinatanong ito, di ba meron siya mga pinagtuturo ng mga tao? Tama ba? Pinagtuturo niya, including yung 2 na namatay. Yes. Actually, ang tinuro niya, Joseph, ay yung isang namatay na si Ingo, namatay nitong Lunes, at yung isa pa niyang tinuro na pinangalanan din niya talaga, kaharap tayo, inamin niya yon nung in-interview natin siya noong June 29 at nung June 30 nung kaharap ng kanyang abogado, inamin din niya na ang kasama niyang 2 raw ay si alias Ingo, si Rolando Pasinos alias Ingo na namatay nitong Lunes at yung isa pa na nagngangalang Tony Garcia na ngayon ang sinasabi ng mga kamag-anak ay nawawala raw, pero ang sabi naman ng pulisya, hindi siya nawawala dahil wala namang report of any loss. Kaya dito sa bahaging ito ay meron ding magulong impormasyon, no? Ang nakakausap kasi dun sa mga kamag-anak nitong si Tony Garcia ay ang ating kasamahan si Cesar Apolinario. At sinabi sa kanya na nawawala raw, may dumukot daw dito kay Tony Garcia.
Pero nung tinatanong natin sa pulisya, parang as of a few days ago, nung huli nilang nakausap daw at napagtanong, hindi naman daw nawawala itong si Tony Garcia. Pero hindi lang siya hawak ng pulisya dahil he's considered as a person of interest lamang. So walang hold sa kanyang pulisya at malaya siyang makauwi sa kanyang tahanan, Joseph. So, itinuturing ba natin tong si Miling na primary suspect? And dahil nag-retract siya, ano yung mangyayari doon sa kaso? Alright, dahil sa kanyang pag-amin, siya ang itinuturing na pangunahing suspect sa kasong ito. Siya lamang, as a matter of fact, ang itinuturing pa lang ng pulisya na suspect sa kasong ito. All the rest, yung mga tinuro niya and yung mga iba pang mainimbitahan, were just considered as persons of interest initially. At ngayon, hanggang ngayon, ang sinasabi ng pulisya, persons of interest pa rin daw itong si Tony Garcia at isang Alvin Mabesa na nawawala rin. According to his relatives, yung mga ate niya, ay dinukot din di umano nung Biyernes ng mga lalaking nakabonet. Pero hindi pa ito mahanap ng pulisya, hinahanap pa siya. Yung dalawa na persons of interest, si Ingo at si Pong, pareho na nasawi. So parang they're out of the picture already kasi hindi na sila maaaring matanong. Ngayon, sa kanyang pagbawi, ano ang mangyayari sa kaso? Hindi naman daw makakaapekto itong pagbawi na ito ni Miling sa kanyang testimony dahil hindi lamang yung kanyang pahayag ang pangunahin o yung tanging basehan ng pagsasampa ng kaso. Meron din daw ibang mga pinagbabasehan pa na mga ibang sources. Itong pulisya, hindi nila sinasabi kung sino yung mga kausapan nilang iba, pero meron daw pinanggagalingan pang ibang mga impormasyon sila para maipin down din itong si Miling at yung iba pang mga posibleng mga kasamahan niya sa kasong ito. Nasa prosecutor's office na raw ang lahat ng resulta ng investigasyon nila, yung paunang investigasyon nila, and it is up to the prosecutor to appreciate this new statement of Miling kung ito ba ay gagamitin nila sa korte at kung ito ba ay magiging material pa o magiging magagamit na ebidensya dun sa kasong ito, Joseph. Okay. Maraming salamat, Maris Sumali.